Hello mga kasenyor. Today we are traveling north and we are going to explore the newly opened Pangasinan to Nueva Vizcaya Road via Maliko. We'll be passing by Imugan and Santa Fe. Kaya tara, samahan niyo ako as we explore the new highlands of Pangasinan using the Maliko, newly opened Maliko Road. Let's go! Tara na, explore na tayo. We're now driving north via NLEX. We'll continue to SCTEX and then TPLEX, and then we'll be exiting at Rosales, kung saan pupunta na tayo ng San Nicolas. We are turning right to SCTEX. So, dito na kami sa Asingan, Bilanon na Asingal Road, and after this papunta na kami ng San Nicolas. Driving through Binalonan Asingan Bypass Road. So nasa bypass road tayo, iniwasan natin yung traffic. Pwede rin naman lumabas sa May Carmen papunta na San Nicolas, pero mas mega dito sa bypass road para kukunti lang yung sasakyan. Malapit na tayo sa Santa Maria at tayo kakaliwa. Nandito tayo sa bypass road.
Kaliwa, papuntang Tayog, and then papunta na tayo ng San Nicolas after this. Daming tinda, mais oh. Parang dumaan na tayo dito, bumili tayo mais. Bumili tayo mais na mais. Sige. Magkano? May 100 po, may 50 po. Ano yung 50? Ay, di 100 na piraso. Malaki ba yung 100? Ilang piraso? Ilang piraso yung 100? 5 piraso po. Ay, yung 50. 3 piraso. Ay, 250 na lang. 250. Diba? Pas na pa, San Manuel na. Santa Maria pala. Santa Maria na tayo yan. Ito na ang boundary ng Santa Maria. Malapit na tayo sa bahay ng Santa Maria. Hanggang tulay oh. Yung haba. Bumaba kaya ito pag ano? Pag tagulan. So, hindi na tayo papasok ng bahay ng Santa Maria. So, may statwa ni Santa Maria siyempre. And then, kakaliwa tayo dito sa Patricio. Pag nasa Santa Maria na tayo. Hindi sa bypass road. Continue for 3 kilometers. Ito na, kakaliwa tayo sa Tayog, San Nicolas, San Quintin Road. So, ito, papasok tayo ng Tayog. Dito tayo nanggaling dati sa ano, Sunflower Farm. So, driving to Tayog, nandito na sa Tayog. According to our Google Map, 26 km to Balico Viewpoint. Take the next left onto Nueva Vizcaya, Pangasinan Road, Tayog, San Nicolas Road. So, nandito na tayo sa Tayog. Kakaliwa tayo dito. And this is the road going to Nueva Vizcaya. May fiesta. Continue for 22 kilometers. Nakakasilaw ka nilang dekorasyon. So, papasok na tayo ng San Nicolas. According to my Google Map, ang Malico Point is 20 kilometers from that Arco. So, malapit lang siya. So, Malico is part of San Nicolas. So, dati no, hanggang dito lang yung kalsada. Yan, dire-diretso na siya hanggang Nueva Vizcaya. So na tayo ng bayan ng San Nicolas. Yan yung pinakaano nila. Wow, ang ganda ha. This is Manuel. San Nicolas, wow. So, ang ganda naman. Oo nga eh. Ang ganda ng bayan ha. So, yung simbahan nila. Pang fiesta. According sa ating Google Map, 17 kilometers na lang. Ito yung simbahan nila. Pero United pala eh. At saka yung natatanaw natin bundok sa harapan natin, Caraballo Mountain Range. Diyan tayo akyat papuntang Balico Point, diretso na Santa Fe sa Nueva Vizcaya. So yan na yung bundok ng Caraballo. Pinadaanan tayo ng road marker doon, 44 kilometers to San Nueva Vizcaya. We will be crossing Cabalisian River. Ayan na. Ito na yung river na tatawiran natin sa kaliwa. Ayan yung river. Kaliwa natin, and then mag-umpisa na ang ating maliko-likong biyahe. So, puro sigsag na to, mami ha.
Kaya? Oo nga. Dami nang dumadaan. Napapasok pa lang natin, pero sigsag na. Sigsag. Kaya ang tawag dahil masigsag, maliko. Maraming liko-liko, kaya tinawag siyang maliko. So we are crossing. So nag-start ng ating pag-akyat. Right now, ang elevation natin is 160 meters. Paakit pa rin tayo ng paakyat at medyo sigsag na yung dadaanan natin. Pero fortunately, ang ganda na ng kalsada. Yung kaliwa mayroong protection para sa mga landslide at sa kanan mayroong harang. Diba? Maganda yung pagkakagawa ng kalsada. We'll see sa taas kung maganda pa rin. Dahil tama yung mga banking yun. Dami na rin dumada, no? So, kayo dito, Santa Fe is 41 kilometers SF. Ayan, dumiliko sa maliko. Grabe liko, Kita pa ako sa dito. Ayaw na? Sa'yo na. Tawag lang. Yan o, iakitin natin yan, no? Paakyat ng paakyat. Si Doggy, oh. Yan o, galing pang ano yan, no? Nueva Vizcaya. Tuloy tayo. Yan, akyat. Ang ating elevation is 215 meters above sea level. Bilang taangat tayo, no? Ganda ng view. Yung mga bikers, oh. Paborito lang ng mga bikers din. Ganda ng view sa kanan, no? Okay ka lang, Lola. Diba? Tingnan po. Gagawa pa, oh. Kilometers sa Santa Fe. Elevation natin 265. Biglang angat tayo. Ganda, oh. Yan ang liko. Motor. Okay. Continuous pa rin yung gawa. Inaayos yung ano para hindi mag-landslide. Lalagyan ng mga protection para iwas landslide. Huwag ka magka-landslide dito, sarado bigla yung kalsada. Kita ko yung kalsada sa taas, doon tayo dadaan. Elevation check, 330 meters above sea level, and we're 8.5 kilometers away from Malicao viewpoint. Umakyat pa rin tayo, elevation check, it's 400 meters above sea level. And umakyat pa rin tayo. Yan yung view na nakikita, daanan natin, ang ganda na. Hindi ako mag-aakala may ganito palang bundok sa Pangasinan. Siguro malamig dito paggabi, no? Elevation check, 455 meters above sea level. Halos kasing taas na tayo ng Tagaytay. Dadaan na natin. Ganda. Ganda, may harang sa kanan. Tapos sa kaliwa, mayroong protector para sa mga landslide. So may mga makikita kayo mga bahay-bahay na dito. Nakakita rin tayo. Katatapos lang ang last night. So, hinahawi pa.
matataas yung 5 portion na yun. Pero generally medyo okay na yun. Elevation is 550 meters above sea level. So taas na tayo ng Tagaytay. Yung kabandukan yung nadaanan natin. Kaya pa tayo doon, nakikita yung sa dulo, sa may kanan. Nakatin natin. Naayos yung bundok para hindi mag-landslide. Elevation check 675 meters above sea level. Ano yung dinaanan natin, pinanggalingan natin kanina. So nakita na natin ang pine forest sa harapan natin. Pag nakita na natin ang pine forest, ibig sabihin nasa 800 meters above sea level na siya. Nag-iba na yung vegetation. Harapan natin. So yan, sa taas natin nakita niya pine forest na yan. So nasa 700 meters above sea level na tayo. So very interesting yung pagkakaiba ng dalawang structure. Sa may harapan natin is a wood, pine wood, yung ordinary trees. Pero paglampas natin sa portion na to, makikita na natin ang mga pine trees. So talagang mataas na tayo, diba? Biglang dramatic yung pagbabago ng vegetation. And hindi siya pine tree, but these are native pine tree, agoho tree yan. So biglang naging green. Pine tree na. Ganda. Kasi ito yung yung famous na kapirasong lupa na yung portion ng bundok na tinira. Yan sa may harap natin yan. Kita mo yan. Inikutan lang yan. Ganda. Style lang yan. Oo. Ganda ito. Ay, yung natira tinibag yung bundok. Ito yung mga binutas na portion. In 200 meters, you will arrive at your destination. Hindi, okay. Diretso pa tayo. You have arrived. Hindi pa yan tsagang dito. Diretso na. Nice. Elevation is 770 meters above sea level.
Ganda naman yan. Ganda. Ayun na yung viewpoint. Ayun lang na nakatingin sa taas. Ang ganda ng lugar na ito. Saka yung kulay ng lupa, no? Yeah. Hindi pa. Tingnan nyo mo gaano kaganda. Ito yung mga dadaanan nyo. Di ba kita natitid sa lapos? Bishops na dito. We are now 885 meters and we're still climbing. So, may mga coffee shop na dito sa area na to. May mga coffee shops. Ito yung mga stopover. Okay lang, diretso po tayo makamit yan. Check, it's 910 meters and we're still climbing. Bakit pa tayo, bakit pa rin tayo. Mataas talaga pala siya. Nice! May mga eatery na dito yan. Hindi pa, wala pa. Wala. Mga pine trees, oh. Ganda pa rin. Dami ginagawa mga coffee shops, oh. Yan, no? Ganda. Wow, puro pa isuso nandito. Elevation check, 1,035 meters. Nasa taas na tayo. Ang taas na to, ha? Malapit na tayo kasing parantay ng Baguio, which is 1,300 meters. Pwede maging Baguio ng ano to, Pangasinan, no? Hindi na kailangan pumunta ng Baguio. Doon pa. Kaya nais sila maiging ano, para walang landslide. Marami na dito sa... Ito na yung mga coffee shops. Yan, no? Pwede tayong doon sa maraming tao. Hindi ginagawa pa. Nandito sa Kapop. Ito yung Kapop Story. Sa kanya rin yan. Pero ba makakit? Ano ba na tayo? Ano tayo? So, sa baba, pababa. Nakakadaan ng mga trucks, oh.
pang kapihan dyan. 1,135 meters na. Kasi taasan natin ng Baguio. Ito. Alam. Tayo na kapihan dyan. Saan tayo pwede mag-park? Hindi. Hindi yata. Ano lang? Ano? Basta? Dito. Ano tayo dito? Dito na tayo? Oo. Dito? Dito. Ito na yung ano? Siguro hindi. Pasok tayo dito. Sa may entrance only. Diyan tayo nag-park. And then, punta tayo dito. Yeah, entrance. Oh, ito. Malayo ba? Kaya ba ng matanda? Ha? Pasok. Ice cream muna tayo. Ito, ice cream. Si Mami. Mango. Stop naman. Uy, tunay na strawberry. Apa? Ano po yan? Tunay na strawberry. Bukas ba strawberry farm ngayon? Bukas po sir. Hindi ko lang po alam kung Kaya banda? Yan lang, malapit lang. taas po. Sa may bilan ng gulay. Pagbaba po doon. Ito. Strawberry ice cream. Oh, yan na. Tunay na strawberry ginagamit. Pag may ano. Ano pangalan mo kuya? Sherwin po. Si Sherwin, no? Hanapin yung kanyang napakasarap na strawberry ice cream na hindi tinipid sa ingredients. Weekend lang siya dito sa may... Ano lugar to? Maliko. Sa may tindaan. Tindaan. Sa may Sherman Tank. Sa may Shermanta. Ang tunay na strawberry ice cream. Yan. Ito siya. Yan, kuya. Pasok na tayo. Dito. May entrance yata. Babayaran. Scheduled Monday to Tuesday. Wednesday to Sunday open. 7 a.m. to 5 p.m. So Monday to Sunday. Entrance. Ang dami nang pumunta dito na mga... Vloggers? hindi, mga vloggers. Mga... So ba na? Good afternoon mo, sir. 20 per head pesos. 20 pesos per head. May senior Wala discount? po tayo. Talulaan? Walang senior discount? 2 pesos only. Ha? 2 pesos only. Ito, Wala akong bariya. Wala akong bariya. Sukulin nyo. 500. Lugar na to? Po. Anong pangalan ng lugar na to? Ato na ang pero si Lolo sa kanang Friday ko, si School at Upil. Tindaan ang pangalan ng lugar. Ang lugar is Tindaan. Historical Nature Park. So, nandito yung Sherman Tank. So, mababa tayo. So, papunta tayo dito sa Sherman Tank. Sherman Tank. Nandito sa tindahan.
Oh. Museum store. What do you like? 3-in-1, barako, ano pa? That's it? Meron. Yun lang po, 3-in-1 barako. Pero gusto mo daw na kape, 3-in-1 barako. 3-in-1. Anong 3-in-1? Lugaw lang. Isa, ikaw lugaw din? Kakainan dito. Champurado 50, lugaw 50. Sandwich chicken. Boiled eggs. Boiled eggs. Eggs with apostrophe S. Cup noodles mo na. Ordered like champurado 50 pesos. At saka lugaw with egg. 50 pesos. Sarap. Mag-picnic dito. Meron siya mga camping area at saka picnic area. So this is the picnic area. So ang sarap para dito. Ang lamig ha. Wala doon na raw sa gabi at saka madaling araw dito. Dako rin tayo. So punta tayo sa camping area. Dito kayo magka-camping sa gitna. Maraming pine trees. So, ang camping fee is 150 pesos per head per night. Bring your own tent at bring your own gamit. So, yan. Dito may nag-camping na. Very reasonable naman. Dami pala. So, yan. Camping lang. Sarap mag-camping dito. Ganda dito sa lugar na ito, napakalamig. So hanggang sa dulo na yun, nakita natin ang mga picnic area. Nandito naman sa likod natin, ayan, yung camping area. So panalo, 150 lang doon sa Manila, ang camping yan ng 800. Wala nga lang kuryente. At saka yung water source very limited din yung water. So okay na rin, diba? Ang habol mo dito yung lamig at saka ng temperature at saka nasa gitna ka ng pine forest, diba? Grabe, ang sarap ng strawberry ni Sherwin. Yan o, nakita niyo ba yung ano? Strawberry bits, tunay, hindi dinaya. Oh, sarap. May purong strawberry. Dito lang yan sa ating daan. Sa Maliko. Sa may Sherman Tank. Elevation check, 1,240 meters and we're still climbing. Bakit pa tayong bakit? Kami natin nakikita yung mga ginagawa ng structure along the way. May mga structures na Maliko gas station. Saan ba tayo? Ito yung mga makikita natin. Mount Kodo, Kapangan Rolling Hills. Ayan, Balete Pass. Sa Abu Dhabi. Yung Imogan Falls. Dito muna tayo. Pasok tayo. Babay tayo sa tourism.
Dito. So, may bayad dito sa tourism ng 20 pesos pagpasok dito sa Barangay Maliko. Yan. Diretso na ang pakasta. Santoy. Okay, ayun nga. Sa may kapit. Ay, gulay! May mga gulay, mamaya. Tingin tayo. Sige, diretso. Yan, matanim yan dito ng magkarito. And then, papunta tayo sa strawberry farm. Ba, may mga ano? May mga travel lodge. Ang ganda, parang yung bilik sa laganan. Ito na. Ito kanan. Yan. Ay, baba. Ayun, ang Christina sa Ayan, ito na. May mga strawberry farm dito. Christina. Kaso nakapadlock. Sayang. Christina Strawberry Farm. Entrance. Tao po. Wala. Zamora Homestay doon. So, papunta tayo sa strawberry picking. Yan, may nakalagay na karato na. Strawberry picking. Yung pala isang pinuntahan natin, sarado. Medyo maliit yan. Kaya ito medyo malaki. Strawberry picking, 400 pesos. Pick all you can. Oo, isa. Eh yung ano, lettuce. Para, push na yan. Siguro yun. Tapos na. Bata. Sarap ng bok choy. Matagal na pangarap na matandang mag-pick na strawberry. Ay, napakaganda naman na ano. Oo, mura yan. Ito. Fresh na fresh. Talang din ito. Malamig na. Alamig. Malamig na. Kargaan. Anday dyan si basket, ma'am. Basket dyan ka no? Strawberry picking tayo. Yan o. Ayun o, ang lawak pa na. Ang strawberry farm. No, pero sa dulo, doon. Mas marami doon. Ay, sa dulo doon. Hindi, kuha ka ng ano. Ay, may dalas lang basket. Do. Ewan ko sa phone ko. Sorry ka na lang. No? Grabe, ang ganda. Ang strawberry. Oh, ganda oh. Grabe. Ito, pwedeng pick upin to. Itasin natin to. Yan. Gagaling ko sa akin dito. Yan. Titignan natin. Yan. Grabe, ang sarap. Tamis, di ba? Ibang klase. Hindi siya maasin. Panalo. Ito pala. Ayun na yung ano, may-ari ng strawberryhan. Lalapitan natin. Manang, magkano po strawberry nyo? 400 kilo. 400 per kilo. Oo. Pwede lang kumain dito. Sabi mo na may-ari, tunay na may-ari sa piraso lang. Bakit nangingilam kayo? Hindi naman nila makikita kung ano eh. Si kuya lang. May nag-ano po, may nag-order.
Busog ka daw, kuya. Ayan o, ang dami. Upo ka na, Inday. Ito ang dami. Ito, yan. Ay ko, ang hirap naman. Hindi makayuko. Hindi ako makayuko. Ay ko. Ay, pangit. Ito, ang dami. Ito. Sa kaliwa mo, yan. No? Saan? Ayan o, yan. Maliliit. Hindi, okay yan. Sige. 1 kilo lang. Pick up. Sige. Ito tayo sa napakagandang strawberry farm sa Maliko. At ang elevation natin is 1,240. Kasing taas na ng Baguio. Pero tingnan nyo naman ang lawak ng strawberry farm na to. Kabubukas lang daw nila kaya walang entrance fee pa. 400 per kilo ang makuha mo. Sarap. Yan, sinap si Mami. Enjoy na enjoy. Yan, diba? Ang ating strawberry picker. Dami na nakuha ni Mami. Dami na nakuha ni Mami. Ay, kaya ba tumayo? Hindi na kayang tumayo. Dami. Kuha natin fresh strawberry from the farm dito sa Maliko. At ito si Nanay. Sila ang may taniman dito. Naman. Bok choy, oh. Oh. Sarap yan, oh. La Presa. Strawberry pa. Welcome to Barangay Maliko, Summer Capital of Pangasinan. Elevation natin is 1,250. Kulay. Magkano kamote? 50. Eh yung Ito, 40. 40 na lang tayo. Hindi na masiyalo. Ay. Ang gulay dito nakakatuwa. Ang daming tinitindang gulay. Matatapos lang yan sa Maliko and then papunta naman tayo sa Imugan, ang unang barangay dito sa Santa Fe. Santa Fe na tayo. Pupunta na tayo ng Imugan. Tatapos lang natin ang we just crossed the boundary of Region 1 papuntang Region 2. First town is Santa Fe. Driving na tayo dito sa Imugan. So iba na yung vegetation dito dahil na-cross na tayo ng pinaka-boundary ng Cagayan from Ilocos. So iba naman nakikita yung mga puno dito. At medyo malamig pa rin ang elevation natin sa above 1,200 meters above sea level. Entrance ng papuntang Imugan Falls. Dati noon puro bukid yan. No? Hindi na tayo pupunta ngayon at medyo gagabihin tayo. Pero sa loob yan, kakanan ka. So, ito pakita ko lang ibang pictures ng mga previous na pasok natin dati sa Imugan Falls. Nagtanong tayo, 25 pesos ang entrance. So 1.3 kilometers, so mga 30 minutes trekking na doon na kayo sa waterfalls. Hindi na siguro kailangan ng guide. So ito na yung Imugan.
Yung green na yan, yung bahay ni Padre Rice na tinuluyan natin ng araw. At ito pa yung mga traditional houses. Ang tawag dito is Kalahan Tribe. One of the mountain people. Dahil ang elevation natin is almost 1,000 meters. Mataas pa rin ito. Diretso lang tayo. Ito na yung Imugan. Dati yung bridge na yung kahoy yan. Lakad lang natin ito mga araw. Diyan sa pinaka-ano. Pakita ko lang yan. Yung palengke ng Imugan. Okay. Hanggang dito na lang tayo. Ano na tayo? Balik na tayo. Ito yung pamahalaang barangay ng Imugan. May mga lumang bahay pa dito. So, welcome to Maliko San Nicolas. Nandito tayo sa building. Ang ganda ng building. Ayan. Ang ganda. After umikot tayo sa Imugan, medyo it's 5 o'clock. Hello mga kasenyor. So, nandito na nga tayo sa Imugan. Malayang din live natin dahil we're very excited about this adventure.
finally, yung pangarap ko dati na tahakin itong road na to is na naging successful na after maybe 30 years. Dahil narinig ko ito nung araw, nung unang punta ko dito sa may Imugan. Siguro that was about 30 years ago. Sinabi sa akin na meron trail going to Pangasinan. And then we made several attempts na i-drive yun, pero at that time talagang maputek. Pero ngayon, nakumpleto na natin yung trail via Maliko. Ito ngayon, pababa sa Imugan is about mga 11 kilometers. At mula Imugan, papunta daw sa boundary ng Maliko, it's about 10 kilometers. So, madali lang naman po puntahan siya dahil mag-start kayo sa San Nicolas, Pangasinan, and dire-diretso lang kayo. Siguro mga 25 to 30 kilometers and drive to Maliko, yung town mismo. Pero along the way, I'm sure titigil kayo sa ganda ng mga dadaanan ninyo. Napaka very scenic na mga view dahil we were able to cross the Caraballo Mountain Range. Talagang breathtaking ang mga view na makikita mo. Makikita mo yung mainland, makikita mo yung mga kabundukan at iba-ibang vegetation from dipterocarp to pine to hanggang saan. So umabot tayo na halos 1,300 meters doon sa may Maliko proper mismo. And then nakapag-strawberry picking pa tayo at nakabili ng iba-ibang mga gulay. Dumaan din tayo dito sa Imugan at pinuntahan natin dating pinupuntahan natin yung Imugan Falls. So ngayon, 25 pesos lang yung entrance. So generally, kumpleto na yung kalsada. Pwede na kayo mag-drive. The Maliko Road, the Nueva Vizcaya to Pangasinan Road via Santa Fe and San Nicolas is kumpleto na. It's a good alternative para doon sa gustong bumiyahe papunta Manila dahil pagbaba nyo ng Pangasinan, pwede na kayong dumiretso sa TPLEX either via Binalona, North Urdaneta, or Carmen. Marami kayong options. So it will save you a lot of time dahil hindi nyo na kailangan dumaan sa Dalton Pass, pumunta sa Santa Fe before going to TPLEX. So yun, generally maganda na yung road condition. So pwede na nang gawin ito. It's a good alternative at saka para sa naghahanap ng mga pwedeng bakasyonan, puntahan, lugar, magandang mag-camping dito sa lugar nito. So with that, I'd like to thank you very much for watching this vlog. Travel while you can. Until the next vlog, see you soon.